Naranasan mo na bang madaan sa isang lugar na madilim? Gaya nito, isang lugar na madilim na mahirap makakita. Napakahirap, di ba? Napakahirap maglakad sa isang lugar na madilim. Katulad nito. Tayo lahat ay dumadaan sa mga ganitong lugar na madilim. Pero praise God. Ang sabi ng Psalms 119:105, Your word is a lamp to my feet and a light for my path. Hi, I'm Pastor Bam Bermudo. Join us in our 21 days Daniel Pray and Fasting. So kung ikaw ay nakaranas ng bagay na gano'n, na dumaan sa isang madilim na lugar, o minsan nagdadrive ka sa isang lugar na it's too foggy in a place like katulad ng Baguio or other high mountainous places, minsan dadaan ka sa lugar niya na napakalakas ng fog. Yung pagbaba ng clouds, humaharang doon sa dinadaanan natin. Ganun din tayo minsan sa ating lakad bilang mga Kristiyano. May mga araw na dumadaan tayo sa madilim na lugar. May mga araw na dumadaan tayo sa isang mausok na lugar in a foggy situation that we don't know where we're going to go. Walang ibang pwedeng mag-guide sa'yo or magpakita ng dadaanan mo kundi ang Panginoon at sa salita niya. Sabi ng Psalms chapter 23, Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Your rod and your staff, they comfort me. Hindi ibig sabihin na kay Kristo ka hindi ka dadaan sa madilim na lugar o mahirap na pagsubok. Ang sabi lang niya, though I walk, kahit na ako'y dumaan pa sa isang lugar na madilim, sa isang problemang mahirap, o sa isang pagsubok na alam kong hindi ko kakayanin bilang isang tao. Sabi niya doon, I will fear no evil. Sabi ng Panginoon, I will fear no evil. Ibig sabihin, kapatid, ayaw ng Panginoon na matakot ka doon sa gawa ng kalaban, na matakot ka sa sakit karamdaman, na matakot ka sa kamatayang pisikal, na matakot ka sa kagutuman. Ang gusto ng Panginoon, manangan ka sa Kanya, at sabi niya, your rod and your staff, they comfort me. Ibig sabihin, may kapahingahan ng Panginoon at may solusyon ng Panginoon sa lahat ng dadaan mo na madilim, sa lahat na dadaanan mo na mausok, sa lahat ng dadaanan mo na zero visibility. Alam mo kung bakit? Ang salita ng Panginoon ang siyang magiging ilaw mo. Your word is a lamp to my feet. Lahat ng hakbang mo, pag ang salita ng Diyos ang siyang magiging tanglaw mo, sigurado ako hindi ka madadapa, hindi ka matitisod. Dahil ang salita ng Panginoon ang siyang magiging tanglaw mo. Ang sumunod, sabi niya, and a light for my path, ang ilaw sa aking daraanan. Lahat ng daraanan mo na madilim, mga pagsubok na mahirap, mga trial sa buhay mo, ang salita ng Panginoon ang siyang iilaw dun sa dadaanan mo. Kaya napakabuti ng Diyos, kapatid. Ngayong araw na to, God is reminding you to read His Word. God is reminding us to hold on to His promises. Ang sabi ng Panginoon, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new in the morning. Great is thy faithfulness. Napakaganda ng salita ng Diyos na yan. They are new every morning. Every time you wake up and read the Word of God, God gives you a sense of hope. God gives you the hope that is in Him and can only be found in His Son, Jesus Christ. Yung pagmamahal ng Panginoon, hindi yan mawawala. Ang sabi pa dun sa sumunod, Great is thy faithfulness. Faithful ang Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko. Faithful ang Panginoon sa mga taong nag-o-obey sa Kanya. Faithful ang Panginoon sa mga taong sumusunod sa Kanya. Faithful ang Panginoon sa lahat ng mga anak niya na sumusunod sa purpose niya. And I would like to encourage you today, kung ang nakikita mong buhay mo ngayon ay madilim, have faith. Kung ang problema mo ngayon ay napakahirap malutas, hold on to the promise keeper, and that is Jesus Christ. What He promises, sabi ng Bible, it will come to pass. So araw na to, mga kapatid, continue on holding on to God, continue on having faith in Jesus Christ, and continue on letting the Holy Spirit
work in your life to guide you in every step of the way. He who began a good work in you will put it into completion until the Lord's coming. Sabi ng Philippians. Siya na nag-umpisa sa buhay mo, at siya rin mismo ang tatapos pagdating ng araw sa pagbalik ng Panginoon. Siya ang may hawak ng buhay mo, therefore you need not to fear evil. God bless you, and the blessing of Jesus Christ be upon you today, and that the Holy Spirit will use you mightily and strongly in your life today. God bless, and God bless.